Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, unahin natin 'to 'no. Kilala niyo yung nag-viral na rallyista na maitim daw ang kilikili? Maitim ba o may buhok ang kilikili? O whatever 'no. So ito yon. ah, so ito na si ate, 'yan. Hilig mo kasi mag-sleeveless. Sabi niya dito, sa lipunang kinakahon ang kababaihan sa unrealistic beauty standards, 'wag na 'wag mong ibababa ang iyong kamao. Hindi nakakahiya ang katawan na nakikibaka para sa patas na anti-corrupt na kinabukasan. Ang buhok at diskolorasyon ng kilikili ay katiting lamang kung ikukumpara sa suliranin ng kinakaharap natin. Pagtungtong namin ng sining lila sa entablado, malinaw ang mensaheng gusto naming ipanawagan. Ipanagot ang mga korap at tuldukin ang opresyon, sorry, at pananamantala dala ng kasalukuyang administrasyon. Itinanghalal namin ang jingle na gising na sa layunin na pukawin ang lahat na makiisa laban sa bulok at baluktot na sistema na nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Hindi naman sa akin lang totoo naman 'to sinabi niya dito, 'di ba? 'Di ba? Totoo naman ito. Tapos may sinasabi dito na yung produkto ng kolonisasyon daw, something like that ano. Ito, ang pag-iisip na ito ay bunga lang din ng mahabang kasaysayan ng kolonyalismo mula sa naghaharing uri at imperialistang bansa. The way ka pumorma, din yan eh, western din yan eh. Yung forma mo na yan. Forma ba ng dalagang Pilipina yung ganyan? Yung spaghetti na yan, men? Di ba? Hindi. Di ba? Ano din yan eh, impluensya din ng ng kolonisasyon yan eh. Di ba? Hindi, wag tayong no. Nagigets ko yung point mo dito. Kaya lang, ate, hindi naman hindi naman ito pinapasok ka sa standard eh. Let's say, kinakahon daw sa unrealistic beauty standards. Walang kinalaman ito sa beauty standards. So, tandaan mo may mga public speaker kasi na mas pangit pa sa'yo. Actually, hindi ka pangit, maganda ka nga dito eh. Do you agree sa akin, mga kababayan ko? Hindi naman pangit si ate. 'Di ba? Pero may mga public speaker na pangit. Kumbaga, kung ang pinag-uusapan mo ay yung standard, yung beauty standard, sino ba mga public speaker na beauty standard? Si yung militante din, yung mataba. Anong name nun? Yung magpapapayat daw siya tapos mataba yun eh. Yung public speaker na yun eh. Ang pangit nun. Sino ba yun? Yung sabi niya magpapapayat daw siya tapos hindi naman natuloy. Nakalimutan ko na yung name. Nasa dulo na ng dila ko eh. Maraming pangit na public speaker. Kaya lang ate, ang pinag-uusapan kasi dito, distracting kasi yung kilikili mo. Kumbaga, kahit sinong tao na interesado, actually, yung mga pumunta doon, interesado naman sa gusto nyo sabihin eh. Kaya nga nandun sa inyo eh. 'Di ba? Kaya lang, naagaw talaga ng atensyon ng kilikili mo. Hindi namin kasalanan yon kung namulat kami dun sa sinasabi mong standard kasi tanggapin mong katotohanan na lumaki tayo lahat na may standard talaga ang kagandahan sa atin. However, doon sa nangyari sa'yo, hindi yun issue. Nagkataon lang talagang marami na distract doon sa kilikili mo. Kahit gusto kang pakinggan doon sa sinasabi mo, doon sa sinisigaw-sigaw mo, kahit gusto kang pakinggan doon, madidistract talaga doon eh. Lalo na kung ang nakikita ng mga tao ay hindi normal. 'Di ba?
'Di ba hindi naman talaga normal yun na makakita ka ng kilikiling gano'n, eh. Huwag tayong magplastikan dito, hindi body shaming yun. 'Di ba for example ganito 'no, makakita ka ng nakahubot-hubad, tapos nagsasalita dito 'no, halimbawa yung lalaki 'no hubot-hubad 'no, nagsasalita siya, eh, hindi napapansinin yung ano, eh, hindi napapansin yung sasabihin ng lalaki, ang papansinin na lang dun yung private part niya, eh, 'pag nakita yun, eh. 'Di ba? Kasi distracting nga. Kasi kung halimbawa, kung alam mo sa sarili mo na hindi hindi ano yung sa'yo 'no, kasi kahit sa ayaw at sa gusto mo hindi naman lahat maiintindihan ka, eh. Na normal lang sa'kin 'to, na may buhok ang kilikili ko or maitim ang kilikili ko, normal lang sa'kin 'to. Hindi naman lahat maiintindihan 'yan, eh. 'Di ba? Alam mo namang katulad nito, sinabi mo na dito 'no, sa lipunang kinakahon, alam mo naman pala ang lipunan natin ay kinakahon, eh, maggaganyan ka pa ng porma. 'Di ba? Inuulit ko, hindi ko tinututulan yung sinasabi mo dun, pero tanggapin mo ang katotohanan na distracting ka kasi. Yung kilikili mo. 'Di ba? May kausap nga ako, si Sir ano, si Sir Oyabak, yung aking legal adviser. Medyo sinasabi niya sa'kin ganito, eh, kasi teacher din kasi yun, eh, si Sir, eh. Sabi ko gano'n, "Pero ikaw, as a teacher, 'pag may nagpe-present sa classroom mo, may muta, 'di ba? May muta or madumi ang uniporme or basta may something sa kanya. Baka mamaya pagsabihan mo yun, "Uy, mag-ayos ka nga ng mukha mo bago ka mag-ano, bago ka mag-report sa harap ko." 'Di ba? Kasi kasama sa presentation mo kasi yon 'pag pinapakinggan ka namin, 'di ba? Kasama sa kahit hindi naman required talaga na maging maganda ka, eh, 'di ba? Si ano, 'di ba? Sino ba yung mga speaker na hindi maganda? Nakalimutan ko na yung name nun, eh. Aha, sino ba yun? Juana Change, yun. Kilala niyo si Juana Change? Ito, hindi naman maganda ito, eh. Si May Paner, 'di ba ito yung lagi nasa rally? Si Juana Change, maganda ba yan? Hindi naman maganda yan, eh. Pero hindi naman nagiging issue ang itsura niya 'pag nasa rally siya, eh. Pinapakinggan siya ng mga tao. Ang pangit kaya niyan. So, so debunk yung sinasabi mo na dahil sa ano, dahil sa yung nakukulong tayo sa standard, hindi, eh. Kung tutuusin dapat ito binabash din ito, pero hindi naman ito binabash ng ano, eh. Kung ano-ano nga pinaggagawa niyan, eh. Oh, maganda ba 'yan? 'Di ba? Hindi maganda 'yan. Pero ang inaano sa kanya, ang binabash sa kanya yung sinasabi niya, 'di ba? Naiintindihan ng tao yung message na pinararating niya. Kasi kahit na sabihin mong pangit siya, hindi naman distracting ang itsura niya, eh. Kasi tayo mga Pilipino, tanggap naman natin talaga na may pangit na katulad niya sa society natin. 'Di ba? At normal na 'yan. Yung kilikili mo kasi, lalo na dito sa Pilipinas, hindi kasi normal 'yun, lalo na kung maitim ang kilikili. Hindi dahil bina-body shame ka, nadi-distract lang yung mga tao habang nagsasalita ka. Kaya 'yun na napagkadiskitahan. It doesn't mean na ano, na bina-body shame ka. Kasi sometimes 'no, sabi mo dito, responsibility mo yung katawan mo, 'di ba? Parang ang katawan ng isang babae ay tanging pagmamay-ari niya, yes. 'Di ba? Kung tanging pagmamay-ari mo 'yan, edi sana magsuot ka ng pang-Muslim. Yung kita lang ang mata, magganon ka. Para talagang ikaw lang ang nakakita sa katawan mo. Pero sa ayaw at sa gusto mo nakikita ka kasi, eh. Tas ganyan pa ang damit mo. Choice mong magsuot ng ganyan.
Eh, hindi naman suot ng ano yan eh, ng tunay na Pilipina yung ganyan eh. Di ba? Ang tunay na Pilipina, naka Maria Clara eh. Or kung talagang yung tunay na Pilipino talaga, baka naka-ano yon yung pangkatutubo. Hindi ganyan. Wala, ano, tanggapin mo ang katotohanan na, ano, na, ah, talagang distracting lang talaga yung kilikili mo. Walang ano doon, walang kaso doon sa sinasabi mo. Anyway, move on tayo. Hindi talaga mawala yung issue dyan sa flood control na yan. Ang dami nagpo-forward sa akin ng ano eh, nung ng mga link ng mga medyo pahinga muna tayo dyan. Pero ito, sige, pagbibigyan ko ito, no? Yung wag yung sa mismong hearing, pahinga na muna tayo dun. Kasi pagka, ano, rabbit hole yun para maging political na naman yung ano eh. Ayoko na ng political. Sasabihin na ng iba, kampi ka kay Dutae. Sabi ng iba, kampi ka kay Bangag. 'Di ba? Pero, anuhin natin to, no? React natin to. Mhm. Ito, nakalagay dito. Ito lang, hindi na ako magiging political. House Speaker Martin Romualdez, tumaas ang blood pressure dahil sa mga kagagawa ng mga kalaban ni Martin sa politika. Na pagtatanim ng mga testigo, di umano, 'di ba? Kasi may kumakalat na ano na balita na yung testigo daw ni Marcoleta ay tinanim daw. Kasi 'di ba may sinabi na fake daw yung pagkaka-notaryo, something like that eh. Na itinatanggi nung ano nung attorney na pumirma, no? Ano, hindi ko alam kung anong kontrobersya nun. Galit na galit ang husband ko kanina. Tumaas ang blood pressure niya. Sa galit doon sa testimony nung dating security ni Zaldico. That bodyguard is so obvious lying in Senate. Halata namang pinangungunahan ni Marcoleta eh. Halatang planted pa. At bakit kay Marcoleta siya nakikipag-usap gayon pwede naman kay Senator Ping Lacson? 'Di ba? 'Di ba it's so obvious? According to my husband, after his treatment, we will file charges. Nako, may treatment. We will file charges to that guy as soon as maging okay na ang kagaya ni Martin. Kasi as of now, sa sobrang sakit ng loob at galit niya, kanina muntik siyang ma-stroke. Sa taas ng blood pressure niya, kaya pinayo ng kanyang doktor na mag-relax muna at umiwas muna sa stress. We will see you in court, Mr. Bodyguard. Alam nyo po, mga kababayan ko, sa totoo lang, maniwala po kayo sa hindi. Until now, hindi siya makapaniwala na nagawa ni Zaldico lahat ng ito. Dahil pinagkatiwalaan niya ito ng higit pa sa isang kadugo. Full trust talaga. At maging si Martin, hindi niya makontak si Zaldico. Nakablock na siya sa messenger. Sa hiya niya siguro sa asawa ko. I-confirm nga muna natin, baka mamaya hindi galing ito kay Ma'am Yeda Romualdez ha. Tingnan nga natin. Sometimes mamaya peke ito eh. Yeda Romualdez. Tingnan nga natin. Mukhang wala namang post. May post ba? Wala eh. Saan nang galing ito? Baka mamaya fake na naman itong pinapakala. O fake nga. 'Di ba? Buti na fact check natin. This is the latest fake news the DDS are spreading on social media. This letter is not from Congressman Yeda Romualdez. This as low and as
pathetic as the IQ of your average DDS and as fake as Marcoleta's surprise witness notarized affidavit yesterday. Fake, sabi ko na eh. Kasi yung ano, yung sinabi pa lang na sa Messenger. Bakit sa Messenger? Sa FB ba kayo nagkokontakan? Hindi, tsaka ito. Pero doon sa argument na pagbibintangan nyo na DDS ang gumawa agad nito, I don't believe na DDS ang gumawa nito. Yung mga kaaway ng DDS kasi, especially nung panahon ng laban ni BBM, panahon ng laban ni Duterte tsaka Marrojas ba yung kalaban niya dati nun? Ano na ito eh, laganap na ito eh, na may mga ginagawang fake news na halata mo talagang pinapain sa mga DDS para ikalat ng DDS. May tinatawag kasing tanim fake news before eh. Matagal ko na sinasabi yan dati. Yung gagawa sila ang naalala ko niyan, yung gagawa sila na, yung sinabi ko nyari ni Stephen Curry, na sinusuportahan si Duterte, di ba? Matagal na yan, tingnan nyo ha. May tanim fake news na, kaya yung ganito, hindi ako naniniwala ng DDS ang gumawa niyan eh. Kasi ginagawa na yan noon pa. Ipapain yan sa mga supporter ni Duterte, tapos supporters ni Duterte yung kakalat, sila yung pagbibintangan. Tanim fake news. Diba? Mga ano yan, during election nun dati. Ayan o. Ultimong sila nga eh. Ayan o. Tanim fake news lang na mga nakakamping yan. Kasi sometimes, sobrang stupid na yung nung fake news kasi eh. Yung talagang tinitake advantage nila yung, syempre, tatanggapin naman natin na mahina talaga pumick up kasi ibang kababayan natin. Sometimes, tinitake advantage nila yung katangahan ng kababayan natin na hindi na nagfa-fact check. Diba? Katulad nung ginawa natin kanina, no? Kung hindi natin finact check yun, hindi natin malalamang peke yung yung news. Matagal na yan, yung ganyan. Kasi feeling ko wala, sa totoo lang, kung common sense ang gagamitin nyo, wala namang magigain ang mga DDS dyan kung halimbawa gagawa sila ng fake news na na ikakalat nila. Sila rin, at the end of the day, sila rin na mapapahamak nun eh. Pero yung mga fake news na tinutukoy, pwede siguro nagkamali ng balita, Yun ang mga fake news ng DDS eh, na misunderstood yung sinabi, yung mga ganon. Pero yung sasabihin mo na talagang sinadya yung, halimbawa sinabi ni LeBron James daw, sinusuportahan si Duterte. Hindi DDS ang may gawa nun. Diba? Meron nga dyan sinabi eh, at mga ka-DDS, magpigil tayo ng hininga hanggat di uuwi si Tatay Digong, 'di ba? Hindi naman gagawin 'yun ng DDS eh. Yung mga ganun. Well, kung naniniwala ka DDS pa rin ang gumawa niyan, edi bahala kayo. Pero kasi pagdating kasi sa social media, may mga makinarya din kasi yung mga yan eh. Hindi naman tanga-tanga yan. Siyempre lalaban din yan ng siraan ng pangalan. Next issue. Ito, yung kay Shubi Entrata, napanood ko yung nito eh, yung ito. May video siyang nagresurface. Yan oh. Ambot lang ninyo, pero pasalamat yung po kay Duterte. So ano ba yung masamang sinabi ni Shovy sa video na to? Diba? So yan yung kumalat na ang sinasabi, DDS daw ito si Shubi Entrata. So ito yung konteksto nung sinabi niya. Naiyak talaga ako kagabi, empath kasi ako. Kasi sa lugar namin, siguro ito yung time na
na hinuli si Duterte, no? Hinuli si Duterte, yung dinala siya sa ICC. Sabi niya, naiyak talaga ako kagabi. Empath kasi ako. Kasi sa lugar namin, ang laki na itulong ni PRRD. Like sa drugs talaga, guys. Ang laki niyan. Nothing. Ewan ko lang sa inyo, pero nagpapasalamat talaga ako kay Duterte. For context, this was recorded on March 12, 2025. Sa akin lang wala namang masama dito eh. Last time I've checked, yan eh, part ng pagiging demokrasy yan eh. Kung tingin yung mali itong sinabi niya, no? Mali niya sa sinabi, educate nyo na lang yung tao, wag nyo na lang i-bash. At saka isa pa, taga Davao yata ito eh. Tama ba ako? Natural lang na suportahan niyan si Duterte. Etrata pala, akala ko Entrata. Etrata. Should be Etrata, hometown. Hometown. Oh, bandang part siya dun sa sa bandang part siya dun sa Cebu, sa part nga ng mga supporter ni Duterte. Ayan for what he have done in her hometown of Bantayan. 'Di ba? Pero whatever, ito kasi hindi natin ito pwedeng sitahin kasi eh. Kasi part ito ng democracy. Kung tutol ka siguro dito sa sinabi niya, wag nyo na lang siyang i-label na DDS. Siguro paintindi nyo na lang sa kanya. Yan din kasi ang problema sa atin eh. Instead na dito natalo yung yung mga kakamping dati nun. Yung mga kakamping naman, solid naman ang plataforma nila dati, yung kay Leni Robredo. Solid naman yun eh. Kaya lang mas inuna nilang mag-mudsling dati nun eh. Tapos ang tingin pa nila sa kapag supporter ni BBM nun, sinasabihan pa nila ng bobo. Hindi nila nare-realize, yung mga supporter ni BBM, kailangan nyo ligawan yun para mapunta sa inyo ang boto nun. Kasi ang labanan sa eleksyon, paramihan. Hindi pauntian. Masyado kasing elitista ang datingan ng mga kakamping nun, kaya hindi kayo naintindihan dati. Kasi majority sa mga Pilipino nun, syempre ang tingin nila sa sarili nila, mahirap sila. Tapos aangasan nyo, let me educate you. Mga ganun pa ang banatan nyo dati nun. Hindi bumibenta sa Pinoy kasi yun yung ganung style eh. Bagamat tama naman kayo, no? So kung tingin nyo tama naman kayo that time, yung approach nyo kasi, hindi yun Tandaan nyo, no? Pagdating kasi ng election, yan eh. Pahambulan ang laban yan eh. Kasi yun ang gusto ng mga Pinoy that time eh. Doon kayo nag-fail. Diba? Kahit pasabihin nyo na magaling yung manok nyo, kung ganun ang gagawin nyo, lahat ng mga kukontra sa inyo, sasabihin yung bobo. Hindi talaga kayo iboboto niyan. Diba? Kasi ganyan na style ko eh. Sabihan kong bobo, tama subscribers ko. Hindi umaangat. Diba? Kaya lang, kayo kasi ang kailangan nyo ipanalo yung eleksyon. Numbers game ang eleksyon. Diba? Katulad niyan, si Shubi, magsasalita ng ganyan, aawayin nyo. Lelabelan nyo na DDS o Diba? Ito, siya eh. Pasensya na po sa lahat ng na-disappoint at nasaktan ko. I understand that what I said in the past caused hurt to some and I take responsibility for it. Shuvi wrote on Instagram, huwag kayong mag-alala, natuto na po ako. Lalawakan ko pa po ang pag-iisip ko para sa ating lahat. Mahal ko po kayo at mahal ko ang Pilipinas, lalo na sa panahon ngayon. I stand for and with Filipino people always. Pero sana hindi ka nag-sorry eh. 'Di ba? Kung yun talaga ang pananaw mo, siguro na-advise na lang ito, no? Wala eh. Demand ng yan eh, ng publiko yan eh, na imamak natin pagka hindi natin kapaniwala, no?
Pero sana hindi siya nag-sorry. 'Di ba? Nilaban niya rin, kahit ba naman sabihin mong kabobohan yung sinuportahan niya dati, nilaban niya na lang sana na talagang may nakita po akong pagbabago that time. 'Di ba? Wala, nagpalamon din siya sa sistema. Ito yung sinabi ganun ni Annette Gozo, no? Please allow me to clarify an article going around. I am ready to offer my support to Shubi, any of our artists, or any of my friends. Ito si Annette Gozon, ano to, no? Yung parang may position doon sa GMA. I am ready to support to Shuvi, to offer my support to Shuvi, any of our artists, or any of my friends when they are wrongfully and unfairly attacked. Shubi is not diehard for any politician. She has had very and short posts that have political color in the past. She gave her personal observations and opinions on what she believed to be good acts and bad acts done by the government. If she personally observed that the negative effect of drugs was mitigated in her neighborhood, then let's respect that. Just as we should respect her stand against the shutdown of ABS-CBN. Pati yun, inano sa kanya, yung pag-shutdown ng ABS-CBN. Please, let's respect each other's opinion. Rather than spread the hate and attack each other, we should unite against our common goals, such as searching for the truth and ending corruption. Let's join forces to cancel corruption, not people who work hard for their family. Hindi na kasi maiwasan dito sa atin na lagyan ng kulay lahat, no? Kailangan wala kang masasabi dun sa kabilang panig, Pag may nasabi ka sa kabilang panig, nandito ka na sa kabilang panig. Pag may nasabi ka naman dito, kakampi ka naman ng kabila. Di ba? Maging loyal po tayo sa Pilipinas. Hindi kung kani-kaninong tao. Di ba? I believe naman lahat naman ng admin may nagawa namang ano yan, May nagawa namang okay yan, Hindi ko man masabi kung ano yung okay sa panahon ni Duterte kasi hindi naman talaga ako political, 'di ba? Kahit hate ko ang mga dilawan, alam ko naman may nagawa din naman na kahit papaano yan. Pero yung katulad nun, nasa democracy kasi tayo mga men, 'di ba? Pero kung sasabihin mo na tama yung patayin ang tao dahil sinabi ni Duterte na patayin ang tao, yun naman ang mali. 'Di ba? Pero kung may masisilip ka sa magandang ginawa ni Duterte, why not? Kung talaga namang maganda. 'Di ba? Sa paningin mo at wala namang mali doon sa sinabi mo. Anyway, whatever 'yan, nadadaan naman 'yan sa sa pag-educate ng mga tao, Hindi naman lelabelan mo na agad na doon kasi ako nabubwisit pag yung pagka nasagi mo yung yung sasabihin, instead na labanan ka ng argumento, lelabelan ka agad na DDS. No? Para bang ang dating yung mga anti-Duterte, yun yung pinakamatatalino tao. Napatunayan ko, last video ko bobo din, 'Di ba? May nasabi ako na kay Vice Ganda, Dutae supporter na daw ako. Tanga, 'di ba? Ewan ko ba sa atin? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.